Nais pong pasalamatan ng Playfest Sandiwaan 2026 Habit Katha ang ating mga sponsors. Creatives Manila, Camara Negra Theater Co., and Epic Print Lab. At pati na rin po sila Dr. Nedenia Toralba, Dr. Mitchville Rivera, Dr. Almighty Tabuena, Mrs. Florida Castaner Alano, Engineer JJ Santiago, Valenzuela City Family Park, Arts in the City Office, Meet Studio, Mrs. Angela May Herrera Ramirez, Miss Mary Jean Moises, Mr. Christian Bautista, Mr. Royder Camanyag, Mr. John Lazam, Mr. Jethro Joaquin, Mr. Aldwin Santos, Mr. Juan Carlos M. Pacheco, Mr. Aris Ibanez, Mr. June Salaveria, Mr. Michael Angelo Urieta, Sir JP Engero, Sir Arion Sanchez, Mr. Wenzel Cain Fernandez, Miss Renaline Alvaran, Miss Nicole Tiffany Engero, Bac Aloncina, Batch Solaris, Batch Sanghaya, and the backstage community. Hi po! Bago po tayo magsimula, may paalala lang po sa loob ng tanghalan. Yung pagkain at inumin po, pwede muna siya mamaya. Bawal po kasi siya sa loob, baka madumihan ng kwarto ni Theo. Yung phones po, pahingahin muna natin. Patulugin muna natin sila. Silent po muna ha. Pwede po kayong tumawa. Basta wag lang po masyadong maingay para marinig natin yung kwento at hindi makaistorbo sa mga magtatanghal. At ang pag-picture o video ay mahigpit na pinagbabawal ng walang pahintulot. Ayun lang po!
bago po tayo magsimula, may paalala lang po sa loob ng tanghalan. Yung pagkain at inumin po, pwede muna siya mamaya. Bawal po kasi siya sa loob, baka madumihan ng kwarto ni Theo. Yung phones po, pahingahin muna natin sila. Patulugin po muna natin. Silent po muna ha. Pwede po kayong tumawa. Basta, wag lang po masyadong maingay para marinig natin yung kwento at hindi makaistorbo sa mga magtatanghal. At ang pag-picture o video ay mahigpit na pinagbabawal ng walang pahintulot. Ayun lang po. Inihahandog ng Button Eye Theater ang piyesang mahika sa panulat ni Janina Bianca V. Ortiz at sa direksyon ni Mark Edward Mayakyak. Kaya ating buksan ng mga mata, makinig at damhin ang hiwaga ng mahika. Maligayang panonood po! Sa bispiras ng Pasko, sa isang syudad na puno ng kasiyahan at kagalakan, may mga pamilyang nagpaplano ng kakainin sa hapagkainan, nagbabalot ng mga regalo, at damang-damang pagmamahalan. Ngunit, hindi lahat ng pamilya ay may ganitong Pasko. Sa isang bahay na walang bahid ng dekorasyon at pag-aabala, may isang batang may munting hiling. Isang biyayang inaasam ng karamihan, pero hindi sinasambit. Ngayon, ating kilalanin kung paano matututunan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at respeto. Anong hiling ang matutupad? Sino kaya ang tutulong para matupad ito? Ano kayang mga pagsubok ang kanyang haharapin para makanta ng kanyang mga hiling? Sama-sama nating kilalanin ang isang batang sabik sa yakap at may munting hiling. Abangan ang kanyang mahuli na paglalakbay. Halina't samahan natin ang batang nagngangalang Theo. Mama! Mama! Tingnan mo yung gawa kong bahay, oh, parang spaceship. Mama! Tingin! Sa'yo, Mama! Tingnan mo! Ang ganda,
Baka mga bagong sapatos. Hindi. Baka yung paborito kong action figure. Baka si Buzz Lightyear. O kaya, isang malaking spaceship. Gusto ko na makita. Teka, si Mama kaya andyan ba? Mukhang wala. Mukhang wala to. Oh, ano to? Mga manika, ayoko naman ng ganito eh. Dito yung finish ko eh. Mama! Tiyo! Mama, ano to? Ano ba yun? Ayoko na ito, Mama. Ano ginawa mo? Hindi naman to yun eh. Bakit mo nabinuksan yung mga regalo mo, Tiyo? Hindi na naman kayo nakikinig, Mama eh. Wala naman akong finish na ganito. Ayoko na ito. Bakit mo naman yung sinisira, Tiyo? Masisira yan. Akin na. Isa. Di ba nag-usap na tayo na you shouldn't break things pag galit ka? Ayoko Akin na! eh. Akin na, sabi! Akin na! Tiyo, pumasok ka na sa kwarto mo. At hindi ka pwede lumabas hanggat hindi mo pinag-iisipan yung ginawa mo. Naintindihan mo? Ngayon na! Pasensya na si Tiyo, ha? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung paano ka magiging mabuting isang ina para kay Tiyo. Bakit palagi na lang nila ang di pinapansin at di pinapakinggan? Alam naman ni Tiyo yung oras nila eh. Kahit saglit lang. Bunga ng dalawang kahilingan sa bisperas ng Pasko, ginising ang mga makapangyarihang nilalang na may mga busilak na puso. Hindi man sila ganap o likas na perpekto, ngunit taglay naman nila ang kabutihang totoo. Gamit ang mahika na umiikot sa buong kwarto ni Pio, ito na ang magsisilbing isang lugar na puno ng aral at pag-asa. Pero, teka, si Pio, handa na kaya? Tara! Ating buksan ng mga mata, makinig, at damhin ang hiwaga ng mahika.
malakas sa emosyon niya si Tio. Kaya kailangan natin siyang gabayan at tulungan. Nakakatakot po. Paano nga kung mangyari sa atin yung nangyari kay... Sorry. Thanks. Ngayon pa ba tayo matatakot sa dami ng bata na tinulungan natin? Kailangan tayo ni Tio. At mas lalong kailangan tayo ng pamilya niya. Pero nang po! Tingnan mo naman po yung ginawa niya sa akin. Wala naman po akong ginagawa masama sa kanya eh. Pwede bumalik na lang tayo, please. Kinakailangan natin tulungan si Tio. Gaya na ng pagtulong natin sa ibang batang nakasalamuhan natin. Gusto niyo bang lumaki si Tio ng ganito? Hindi po. Kaya kinakailangan natin paniwalaan ang kakayahan ni Tio at matulungan siya habang maaga pa. Ngayon, thanks. Sorry. Handa na ba kayo? Handa na po. Kaya lang, saan naman natin hahanapin si Tio? Saan kaya siya nagpunta? Sundan niyo lang ako. Alam ko kung nasaan si Tio. Malapit na po ba yun? Malapit na tayo. Oh, dahan-dahan lang. Ang layo naman po man po eh! Gamit ni Tio to. Malapit lang siya. Nakakatakot naman to. Sabi ko malapit lang. Malapit na po ba man po? Narito na tayo. Ano po yan? Mama, ikaw ba yan? Mama? Huh? Tio? Pwede ka bang lumabas dyan? Tio? Hindi. Alam ko na. Panaginip lang to. May mga stars at clouds pa. At nagsasalita yung mga manika. Hindi. Panaginip lang to. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito sa kwarto ko? Nasaan ako? Mama! Kailangan mo kaming magpaliwanag.
pag-aayos ng iyong kwarto, hindi ba? Oo. Kaya, kailangan namin ng help mo. Tutulungan mo kami ni Tio. Eh, paano ko naman kayo matutulungan? Mabuti na tanong mo, Tio. Ayon sa handbook na to, kailangan mo kaming tulungan sa 3 misyon. Ang bawat isa ay may nakatagong layunin na kailangan mo tuklasan at masolusyonan. Naniniwala kami sa kakayahan mo, Tio. Maaari mo ba kaming abutan ng tulong? Sige, mukhang madali lang naman yung gagawin eh. Tulungan ko kayo. Huwag kang mag-alala, Tio. Tutulungan ka pa rin naman namin eh. Isipin mo na para kaming guide, ganon! Parang Oo nga, Tio. Kaya ko ba humingi ng tulong, ha? Tara na, Tio! Tayo na sa unang misyon! Familiar ka ba sa larang piko? Oo. Nilalaro siya ng mga kaklase kong babae. Bakit? Perfect! Tara na! Ganda lang, Tio, ha? Ganyan nga, Tiyo. Ngayon at nakilala na niya sina Tings, Sorry at Mangpo, ano naman kaya ang pagsubok na madadaanan nila sa piko? Mukhang masaya yan ah. Sali ako! Tio, ang unang misyon natin ay ang piko. Dapat matapos hanggang dulo upang may sakay sa iyong kwarto, Tio. Eh, di ba pang babae mo lang lang yung piko? Ba't di na lang kaya kayong dalawang maglaro niyan? Hindi lang naman nalilimit sa babae ang paglaro ng piko, Tio. Kahit sino pwede maglaro nito. Ikaw ba nakapaglaro ka na ba ng piko? Di pa. Hindi naman nila sinasali sa video eh. Kami na lang sa laro mo! Di ba, Tio? Ako? Oo naman. Pero hindi ba dapat ay tumukunan natin kay Tio kung paano laruin ang version natin ito? Ay! Oo nga pala, nakalimutan ko. Paano nga ba ako magsisimula? Alam ko na! Ako na lang ang papaliwanag tapos ikaw ang papakita, sorry. Para mas mabilis niyang maintindihan. Tama! Una ka sila, Tix! Piko, ang unang aktibidad na kailangan gawin ni Tio para may sakay sa kwarto niya. Kaya kailangan makinig ka ng mabuti para mas mabilis at maayos mo itong magagawa. Oo! Dahil may crystal na lang ito! Tara, Tio! Sundan niyo ang mga galaw ko! Ready? Game! Wow! Kakaiba yung piko na lalaruin nila. Walang pamatot, mga bit na nagdadala. Isang bit pag-abante, 2 bit pag-aatras. Tuloy-tuloy lang ang laro hanggang dulo, basta walang madudulas. Mukhang madali lang pala to eh. Game! Ngayon at alam na ni Tio kung paano laruin ang piko. Tayo na't magsimula. Sino ang mauna? May kumama na lang kaya! Sali ako! Maiba! Wala! Yes! Okay na wala! Gumaya sa akin! Pangalawa! Yes! Ako yung susunod! Gumaya sa akin, sorry! Pangatlo! Ay, Yay! Ako na! Ano ba yun mo po? Alam mo na! Oo, Tings. Alam ko na. Aray ko! Sorry. Okay lang ako, Tix. Napatid lang ako ni Tio. Hindi ka kasi nag-iingat, Tio. Hindi. Natumba siya mag-isa, hindi ko siya napatid. Napakakulit mo kasi. Hindi ka marunong makinig. Tio? Tio, nakita ko ang nangyari. Sabi hindi kasalanan ni Tio yan eh. Teka lang, Tio. Saan ka pupunta? Mangpo! Ano na pong
kong mabigat ang nararamdaman mo. Pero mas gagaan yan kapag kinausap mo ko. Ayoko. Pagkagalitan mo lang si Tio eh. Hindi kita papagalitan. Gusto lang kitang kausapin. Ito ang sumisimbolo na hindi ako magagalit kay Tio. Pangako. Tio, maaari ko na bang malaman kung bakit ka tumakbo kapalayo? Nagkakot si Tio. Takot? Saan? Baka pagalitan niyo si Tio. Kahit di naman yung sinasadya. May dahilan ba kaming matakot kung hindi mo naman sinasadya? Kahit di naman sinasadya ni Tio. Madalas siya pagalitan tsaka hindi pinapakinggan. Maaari ko na bang makausap si Tio? Hinay-hinay lang. Tio, nakita ko ang nangyari. Naramdaman kong hindi mo sinasadyang matapik si Zoe. Ayos lang yun. Walang kaso magkamali. Sa aking palagay, mas magandang humingi ng tawad kapag ikay nagkakamali. Walang masama ang pagsusubukan. Eh ano pong kailangan ko eh? Simple lang, humingi ka ng tawad. Maaari mong sabihin, sorry po. Sorry po. Po? Anong po? Iyo, ang po at opo ay sumisimbolo sa paggalang, mabuting pag-ugali na dapat taglay ng isang batang kagaya mo. Diba, iyan din ang itinuro sa'yo ng iyong mga magulang. Oo. Opo. Ayan. Mahusay. Thanks. Sorry. Mukhang may gustong sabihin sa iyo si Tio. Sorry kung natabi kita kanina. Sorry rin po na umalis agad ako. Natakot lang po kasi ako na baka pagalitan niyo ko eh, kaya umalis agad ako. Masaya ka, Christy, at marunong ka nang humingi ng sorry. Good job! Oo nga. Basta lagi mong tatandaan, sinadya man o hindi, dapat marunong tayong tumanggap ng pagkakamali at humingi ng tawad. Angkitin mo lang ang pangalan ko, Theo, at lagyan mo lang ng po sa dulo. Sorry po! Sorry po. Ayun nga! Good job, Theo! O siya, tara na at simulan na ulit natin ang piko. Tara! Agad na umulit ang mga manika at si Tio sa kanilang unang misyon. Lahat sila, mas lalo na si Tio, ay lubusang nag-ingat sa bawat usad. Nang matapos na nila ito, may maririnig na bell na nagpapahiwatig na nagtagumpay sila sa pagtapos ng laro. Handa na ba kayo sa susunod? Hayop dito, ang susunod ay... Ang saya naman panoorin ni Tio at ng mga manikang maglaro ng pigo. Mukhang may importanteng aral na natutunan si Tio. Ano naman kayang susunod na misyon? Mukhang tungkol naman ito sa isang istorya sa loob ng libro. Pakinggan natin si Tings! Maligayang pagdating sa bahay ni Akio. Familiar ka ba sa kwento ng bahay ko? Maraming naratibo ang tungkol sa bahay ko. Pero ang kwento natin ay tungkol sa isang village payo na laging sinasalita ng bagyo. Kaya dapat maghanap tayo ng paraan upang makagawa ng matibay na pundasyon para sa mga bahay dito. Kaya naman, tayo ay bubuo ng isang bahay gamit ang mga building blocks. Building blocks? Nakadepende sa diskarte kung paano ito bubuin. Limitado lamang ang oras sa pagbuo nito.
Dahil kapag natapos ang oras na binigay, may isang bagyo na maaaring sumira sa iyong buong bahay. Kaya naman, Tio, dapat ito ay nag-isipan, pinagtulungan, at dapat hindi susukuan. Naintindihan mo ba, Tio? Handa ka namin tulungan nila Things at Zoe kung nais mo naman. Hindi ko na po kailangan ng tulong. Kaya na ni Tio yan. Theo, kaya mo nga mag-isa. Pero mas kaya natin pag magkasama. Kaya sigurado ka na ba din sa desisyon mo? Opo. Magaling po kaya ako mag-building blocks. Okay. Pero kapag kailangan mo ng tulong, Theo, nandito na kami para sa'yo, ha? Magsisimula ang orasan kapag may nahawakan ka ng building blocks. Pumulot ka na ng isa dyan kapag handa ka na, Theo. Kaya mo yan, Theo! Titiwala ako sa kakayahan mo, Tio. Sigurado ka ba sa mga kailangan ng tulong? Opo, kaya ko na po. Marami pa kasi sa Theo. Yun na lang. Theo, may ako tumato. Saglit lang po. Ako po! Parating na ang gabi yan! Ariyan ang Theo, bagyo. magkano ka? Tingnan na natin ang litangan ka! Wala na sila. Uulitin ko. Sigurado ka ba di mo na kailangan ng tulong? Oo nga, Theo! Mukhang nahihirapan ka na. Bagyo lang yan. Si Tio ako. Tio, marami pa dito. Unahin mo muna to. Ako po!
Makinig ka naman, Tio. Sabi namin sa'yo, tutulungan ka namin eh. Hindi ka na naman nakikinig. Kaya kasi na kami naman natapos. Sinabi ko naman sa'yo na magpatulong ka. Hindi ka na naman nagsasabi. Kaya ko naman kasi yan eh. Saglit lang! Ayoko na! Ayoko na! Bakit kasi tinatalo nila ng lawag ko? Hala, tumakbo pa palayo si Tio. Saan naman siya nagpunta? Naku, hindi naman maligaw namin si Tio. Asan na ba kasi si Tio? Ano ba kasi nangyari? Tinulungan naman natin siya. Things. Sorry. Balikan natin kung paano nyo kausapin si Tio kanina. Ano sa tingin nyo ang mali? Naku! Mukhang ayaw na talaga magpatulong ni Tio. Hindi, sorry. Mali tayo ng parang kung paano siya tulungan kausapin kanina. Tama ko ba, Mangko? Tama, Things. Hindi lang pala sa na sabihin sa isang bata na kaya mo isang bagay. Wala tama ang ginawa nila. Minsan kailangan din natin sabihin na Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. huwag po! Kailangan po natin kausapin si Tio at humingi ng patawad. Kailangan po natin maitubig ito sa kanya. Kahit hindi sinasadya, nasaktan pa rin natin siya. Tama ka, sorry. Kahit ano bang hinihintay nyo? Hanapin na natin muli si Tio. Tio? Asan ka na? Pasensyahan mo lang ang ginawa ko kanina. Gusto lang naman namin na tulungan ka. Tio, magpakita ka na. Alam namin kung saan kami nagkamali at gusto sana namin humingi sa'yo ng tawad. Tio. Tio. Tio, maaari ka na bang lumabas dyan? Dahan-dahan lang. Hindi naman po galit sa inyo si Tio eh. Nalungkot lang po ako kasi natalo ako. Sinira ko lang bagyo yung mga pinaghirapan ko. Buti nga po kayo eh. Kahit pa paano, tinutulungan niyo pa po ako. Nasanay po kasi ako hindi humingi ng tulong sa iba. Naalala ko po sila mama at papa. Kahit anong gawin ni Tio, hindi siya pinapansin o kaya hindi pinapakinggan. Mahal po ba nila si Tio? Tio, huwag mong isipin yan. Mahal na mahal ka ng mama at papa mo. Naiintindihan ko, Tio.
Theo kung saan ka nanggagaling. Mahirap nga naman na hindi mo pa laging ramdam ang pagmamahal sa iyo ng mga magulang mo. Pero Theo, sinubukan mo ba silang kausapin tungkol dyan sa nararamdaman mo? Bakit hindi tayo dyan mag-umpisa? Sabihin mo sa kanila ang lahat ng nararamdaman mo at siguradong maiintindihan ka ng mga magulang mo. Paano niyo po nasabing maiintindihan po nila? Paano po kung hindi? Theo, Wala nga po silang oras para kausapin ako eh. Theo. Ano po ito? Mas mabuti ikaw bukas. Yung libro na puno ng mga larawan, yan ang nagpapakita kung gaano ka kamahal ng mga magulang mo. Simula nang dumating ka sa kanila, hanggang ngayon, iniipon nila ang masasaya ninyong nakaraan. Panigurado ka pakinggan ka nila dahil mahal na mahal ka nila. Iyan ang isa sa mga pruweba mo, Tio. Talaga po? Makikinig po sila? Oo naman. Kung ganun, madami po akong gustong sabihin at ikwento sa kanila. Sana matuwa po sila. At dahil dyan, tingin namin ay handa ka na para sa huling misyon upang may saayos ang kwarto na ito at makita mo muli ang mga magulang mo. Ano po yun? Kinakailangan mong sabihin ang lahat ng nararamdaman mo sa iyong mga magulang dahil sila ang tunay na makikinig at makakaintindi sa iyo. Tio, nakita namin kung paano ka nagbago sa puso, isip, At kaluluwa, handa ka na bang bumalik sa inyo, Theo? Handa na po. makapangyarihang tinig ng mahika. Sa bawat yugto, puno ng aral at huwaga. Ito ay yung dadalhin sa tunay mong mundo. Isang karanasang mahigit pa sa ginto. Mula sa puso, isip at kaluluwa. Paalam, Theo, at ikaw'y makakabalik na. Bakit po ganun po? Tama na nagiging na natin ah. Ikaw na rin naman natin ito di ba? Pero bakit po ngayon? Hindi makakari ito. Subukan ulit natin. Makapangyarihang tinig ng mahika. Sa bawat yugto, puno ng aral at hiwaga. Ito ay yung dadalhin sa tunay mong mundo. Isang karanasang mahigit pa sa ginto. Mula sa puso, isip at kaluluwa. Paalam, Theo, at ika'y makakabalik na. Kahit ako ay hindi sigurado kung ano pang kulang kay Theo. Maaari kayo nagka-problema sa makita. Baka po hindi pa po talaga handang umuwi si Tio. Ayos lang po. Huwag niyo na rin pong subukan. Mukhang napapagod na din po kasi kayo eh. Siguro may pagkukulang pa po si Tio kaya hindi pa po siya makakauwi, hindi po ba? Ayos lang po. Mukhang makakapaghintay pa naman po sila Mama at Papa. Total, pag nasa bahay ako, si Mama palaging may kausap. Si Papa naman palaging wala. Buti nga po dito may nakakausap at nakakalaro pa po ako eh. Salamat po ah. Sis, sorry, wag po. Ano po tayo? Salamat
Tio, mukhang handa ka na. Para saan? Anong nangyayari? Makapangyarihang tinig ng mahika. Sa bawat yugto, puno ng aral at hiwaga. Ito ay iyong dadalhin sa tunay mong mundo. Isang karadasang higit pa sa biglo. Mula sa puso, isip at kaluluwa. Paalam, Tio, at ika'y makakabalik na. Mag-iingat ka, Tio! Alam, Tio! Sa muling pagkikita, Tio! Yes! Nakauwi na si Tio sa kanila! Ha? Ano po yun? Isang katunayan nagtagumpay tayo sa misyon. Ano po nangyayari? Nanulumbalik ng braso mo, Sori. Thanks mo po! Ano po nangyayari sa akin? Uminahon ka lang. May braso na ako! May braso na ako! Sige na, gano'n na! Dalawa na ulit sila! Ayan, maayos ka na. Yan ang tunay na mahiga. Ayan, maayos ka na. Napakaganda mo na ulit. Pero teka lang ha, nakausapin ko muna si Tio. At naging matagumpay ang mga manika. Nakauwi at nakabalik na si Tio sa kanyang tunay na mundo. Tio, anak? Pwede bang kausapin ka ni Mama? Tio, papasok na si Mama, ha? Tio, anak? Pagpasensyahan mo na si Mama, ha? Tio, anak? Pagpasensyahan mo na si Mama, ha? Hindi ko naman... Tio? Tio? Nakauwi na ako. May problema ba? Si Tio nawawala. Ha? Ano nangyari yun? Hindi ko alam. Basta pagpasok ko dito, wala na siya. Nangyari na naman ba? May gawa na naman ba si Tio?
kahapon mo may nasira? Napagalitan ko. Sigawan ko. Sobrang busy ko sa trabaho. Hindi ko na namalayan na buksan niya yung mga regalo. Hindi niya nagustuhan kaya bigla na lang siyang umiyak. Sabi niya hindi na naman daw tayo nakikinig. Tapos ayan, sinira na niya. Hindi ko naman sinasadya sigawan siya eh. Nakakonsensya nga ako. Kasi sa sobrang focus ko sa trabaho. Stress lalo yung problema kanina sa office na dalawa at sa kanyang pinag-focus. Malihan eh. Wala na akong naibibigay ng oras sa kanya. Sa anak natin. Tapos ngayon nasa na siya. Rio! Dapat hindi Rio! sigawan. Bata yun. Hindi ko naman sinasadya! Sinadya man nung hindi mali yun, Han. Nagdala na ako, Han! Ay, parang wala, anak. Bawang bata. Ika nga dito pa, kinikilig ka na dyan. Ayun. Naalala mo to nung birthday niya? Nilagay niya yung cake sa mukha niya. Kulit-kulit talaga. Kahit naman ako, Han. May mali rin ako eh. Hindi ko na nakukumusta si Tio. Madalas, uwi ako ulit na siya. Oras para samahan sa paggawa ng mga bagay na gusto niya. Hindi ko na nga siya matig sa room sa school na rin. Hinahayaan natin si Tio na ganito. Alam ko, Han. Marami tayong pagkukulang pinahis mo kung nasa isang bata kagaya ni Tio. Namimiss ko na mga kulitan, kwentuhan at tawanan kasama ang anak ko. Paniguradong miss na rin niya ni Tio. Hayaan mo, anak. Mas maraming oras si mama sa'yo. Natapos ko na lahat ng trabaho. Mga kaban, kakayanin ko para sa inyong dalawa. Oo nga pala, dala pala ako pang Noche Buena. Anong oras na rin ako? Sige, tara. Subukan nila ba yun? Paniguradong magugustuhan ka ni Tio. Ba't ako kayo lagay? Kahit siya mo lalagay. Sige. Halika na. Wow! Mga regalo! Hindi ko na po bubuksan. Ba't parang malungkot ang anak ko? Mama, Papa, sorry po kung nagalit po si Tio kanina. Tsaka nasira ko po yung mga gift niyo. Di naman po kasi yun yung mga winish ko na gift eh. Feeling ko po tuloy parang di niya na po ako
napakinggan. Tsaka kanina, gusto ko lang din naman po ipakita yung ginawa ko na bahay na parang spaceship. Wala na po ba kayong oras para kay Tio? Hindi na po balap si Tio. Tiyo, anak. Wala ka kasalanan. Alam ni Mama at Papa at dahilan. Pasensya na kanina, anak, ha? Hindi naman sinasadya ni Mama na sikuan ka. At hindi ko dapat ginawa yun. Parati mong tatandaan na mahal ka ni Mama. Siyempre, love na love ka rin ni Papa. Susuri rin si Papa kasi hindi na kita nabibigay ng oras kasi palagi ako nasa trabaho. Ito na lang anak. Pangako. I-effort talaga kami ng mama mo para mas mabigyan ka pa ng oras sa lahat. Oo nga pala. Pwede ba makita yung spaceship mo? Sige po. Kaya pa gusto ko kita sa akin. Ayos na. Oo. Wow! Ang galing naman ng tiyo namin. Napaka-creative. Manang mana sa nanay. Nang bola pa talaga. Ano ginawa yun? Tiyo, anak. Pwede ko na pong buksan? Oo naman. Wow! Thanks! Sorry!
mapagtagumpayan nila Tings, Sorry at Mangpo ang kanilang misyon na turuan magkaroon ng mabuting puso, makulay na kaisipan at busilak na kaluluwa ang batang si Tio. Samantala, ang mga magulang naman ni Tio ay may natutunan din sa saloobin ng kanilang anak. Kayo, anong natutunan ninyo sa mahikang hatid ng mga manika? Huwag kalimutang buksan ng mga mata, makinig, at damhin ang hiwaga ng mahika. Maligayang Pasko! Excited na akong makasama at makita ang pamilya ko! See you, Kuya! Nagsipagganap. Mga ansam, Realin Validares, Danjeline Hernandez, Kurt Abad, John Chanel Barbacena, Angelo Fernandez, Natalie Lorraine Laurel, muli ang mga ansam. Ang mga aktor, Valerie Kaina Malsit bilang narrator, Dane Talino bilang Reyna ng Bagyo, Angel Sarmiento III bilang tatay, Rosel Ebasan bilang nanay, Erika Duldulaw bilang Tings, Samantha Villanueva bilang Sorry, Andre David de Guzman bilang Mangpo, Christian Carabanya bilang Tio, muli ang mga aktor, ang mga tao sa likod ng produksyon, publicity team, layout artist, Janina Bianca Viv Ortiz, content writer, Janina Bianca V. Ortiz, Ivan J. Azurin, production design team, costume mistress, Janina Bianca Ortiz, Mark Edward Mayakyak, set team, Realin Valderes, Kurt Abad, Daniel Hernandez, Borge, and John Chanel Barbacena. Assistant Production Designer, Mark Edward Mayakyak. Props Master, Christine Joy Ariola. Technical Team, Assistant Technical Director, Natalie Rain Laurel.
designer Ivan J. Asurin. Stage management, assistant stage manager Valerie Kaina Malsit. Music team, instrumentalist Bjorn Bakiran. Isaac Masinas. Ian Josh Montilegre. Luis Miguel Terago. Core team, production designer Christine Joy Ariola. Technical director and playwright Janina Bianca V. Ortiz. Production manager Francine Cake Tibar. Musical director and stage manager Ivan J. Asurin. Choreographer and director Mark Edward Mayakyak. Mula sa Botan Eye Production, ang Dulang Mahika. Hello. Mic check. First of all, everyone, nagpapasalamat po kami. Maraming salamat po sa pagdalo. Kahit sobrang aga, ay binigyan niyo pa rin po kami ng oras para makita at matuklasan ang kwento at ang piyesa ng Mahika. Unang-una sa lahat is masaya po kaming lahat na nandito po kayo at nakita niyo po ang dugot, pawis na binigay po namin para mapalabas ang piyesang Mahika. Nagpapasalamat po kami sa aming mga pamilya, kaibigan at mahal naming mga guro na patuloy gumagabay at sumusuporta po sa amin, lalo-lalo na po sa ganitong sining. Maraming salamat din po sa mga naging haligi ng ating entablado. Ang aming mga guro, sponsor, staff, ansam, at lalo-lalo na po ang ating mga actors at ang aking core team. Dahil sa inyo ay naging buo, matibay at matatag ang bawat sulok ng produksyong ito. Maraming rin pong salamat sa mga pamilya ng mga batang ito dahil sa kanilang mga talentong taglay ng bawat isa, dedikasyon at pagmamahal sa sining. Naway, ang Mahika ay nagsilbing liwanag, paalala sa atin sa pagiging mapakumbaba, mabuti at maging sentro ang pagmamahalan sa kahit anong aspeto. Muli, kami po ang Botan Eye Theater at ito ang piyesa ng Mahika na nagsasabi, buksan ang mga mata, makinig at damhin ang hiwaga ng Mahika. Maraming salamat po! Mula sa Botan Eye Production, ang Dulang Mahika.